Ang sulat sa luma naming bahay. Hindi ko akalaing babalikan ko pa ang bahay naming iniwan mahigit 10 taon na ang nakararaan. Matagal na itong walang nakatira mula nang pumanaw ang aking mga magulang sa isang aksidente. Simula noon, iniwan ko ang lahat, ang mga alaala, ang mga gamit, pati na ang lumang bahay na itinayo pa ng lolo ko. Pero ngayon may balak na akong ibenta ito, napilitan akong bumalik upang ayusin ang mga dokumento at linisin kahit papaano. Tahimik ang buong paligid nang dumating ako. Ang damo sa bakuran ay lampas tuhod na, at ang pintura ng bahay ay kupas at nagbibitak-bitik. Pero higit sa lahat, ang katahimikan ang bumungad sa akin. Iba ang katahimikan iyon, hindi payapa, kundi mabigat, parang may nanunood. Pagpasok ko sa loob, naamoy ko agad ang halo-halong amoy ng amag, alikabok, at luma. Hindi ako agad nagtuloy sa kwarto ko, sa halip, pinuntahan ko ang lumang study room ng tatay ko. Doon siya madalas magbasa at magsulat, at doon rin niya itinatago ang mahahalagang dokumento. Pagbukas ko ng drawer ng kanyang lumang mesa, may nakita akong sulat, luma, naninilaw, at tila ba matagal nang hindi ginagalaw. Wala itong sobra. Ang sulat ay naka-address sa akin, pero hindi ko kailanman naalala na nakatanggap ako ng ganoon mula sa kanya. Nang buksan ko ang papel, nanginginig ang kamay ko. Isinulat iyon ng tatay ko, sigurado ako. Pamilyar ang sulat kamay, ngunit kakaiba ang nilalaman. Hindi ito karaniwang sulat ng isang ama sa anak. May mga paalala ito, mahigpit, may babala. Nakasulat, anak, kung binabasa mo ito, malamang ay nandoon ka na sa bahay. Huwag mong bubuksan ang aparador sa ilalim ng hagdan. Huwag mong pakikinggan ang boses kahit gaano ito kakumbinsing humingi ng tulong. Huwag kang titingin sa salamin pagkatapos ng 2:00 ng madaling araw. At higit sa lahat, huwag mong papansinin ang batang lalaking nakatayo sa dilim. Kahit anong mangyari, huwag mong kausapin. Nanlamig ako habang binabasa iyon. Una kong inisip na biro lang ito ng tatay, pero kilala ko siya. Hindi siya mahilig sa biro, lalo na sa mga ganitong bagay. At higit sa lahat, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang magsulat ng ganito. Maya-maya pa, nakarinig ako ng kalustos mula sa may hagdan. Mabigat ang bawat hakbang. Dahan-dahan akong lumapit para silipin kung ano iyon. Walang tao, ngunit may bahagyang nakabukas na pinto, ang aparador sa ilalim ng hagdan. Hindi ko maalala kung kailan pa iyon huling binuksan. Laging nakasara iyon, at wala namang gamit sa loob. Nalapitan ko na sana, pero bigla kong naalala ang sulat. Tumigil ako. Sa gilid ng aking mata, may naaninag akong anino sa may sala. Maliit, parang bata, nakatayo lang, nakatitig. Muli kong binasa ang huling linya ng sulat, huwag mong kausapin. Ngunit narinig ko ang boses nito, mahina, parang humihingi ng tulong. Kuya, tulungan mo ako, malamig dito. Nanigas ako sa kinatatayuan. Hindi ako kumibo, pilit kong nilabanan ang pag-usisa. Mabilis akong umakyat sa kwarto, isinara ang pinto, at tinapon ng mga unan ang aking tenga. Doon ko na lang iniyakan ang takot ko, habang paulit-ulit na naririnig ang boses sa ibaba. Kinabukasan, hindi na ako bumaba. Tumawag ako ng truck para hakutin ang mga dokumento. Hindi ko na itinuloy ang pag-ayos ng bahay. Ibinenta ko ito agad, kahit palugi. Ayokong balikan pa. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba ang sulat o bunga lamang ng pagod at guni-guni. Pero isang bagay ang sigurado ako, may mga lihim ang lumang bahay na mas mabuting hindi na muling yusesin.